Magandang araw po sa inyong lahat mga karabin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas at eto nga mga karabin natin kapapasok lang. Grabe to. Nabulabog ang Senado sa ginawa ni Tulfo. Senator Bato na insulto. Yan mga karabin natin ang ating alamin mula po rito kay Banat News Updates. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Banat News Updates. Yan At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga, bago po natin simulan panoorin ang video ito. Eto, basahin po muna natin yung ilan po sa mga naging komento ng ating mga kababayan patungkol po sa naging balitang ito. Right? Eto po. Dapat yan si Tulfo ay imbestigahan ni Hontiveros sa ginagawang pang-aabuso sa asawa at anak. Nako. Ang declaration of presumptive death yan ay may mga lapses na dapat narebisahin. Gaya ng nangyari kay Karapi Tulfo mismo, dapat may batas na mag-clarify at magsulong upang pangalagaan ang kapakanan ng mga biktima. Mukhang yung kaso ni ni Pastor Apollo Kibuloy yata ito ganun din di ba? Senator Rapi Tulfo, yan nga. Senator Reza Hontiveros, imbestigahan. Yan, malaking kaso po yan, Ito, ang problema sa ating mga kababayan sa Pilipinas, kung sikat ka, iboboto ka na. Yan, Kahit walang alam sa batas o nagsisimula pa lang matuto ng batas, natin, wag ganon mga kabayan, sabi niya. Wag nating ilagay ang mga yan sa namamuno sa ating bansa. Kung sikat na ilalagay nasa pwesto, diyan kayo nasisira pag nakaupo na sa pwesto, wala na. Yan mga karabin natin, tama rin po yung komentong ito At yun naman talaga ang nangyayari, Ilang artista na ba ang naging mga senador, Ilang mga sikat na, Senator Rapi Tulfo, sikat to sa, di ba? Yung programa niya, million ang nanonood, kaya pasok na pasok sa banga. Eto pa, hindi niya siya nag-walk out sa PCSO case. Kasi nga po nag-walk out daw dito sa hearing ni Senator Bato. Pero sa PCSO case, hindi po nag-walk out. Ano kayang nangyari sa PCSO case mga karabin natin Wala na Wala na po tayong narinig. Yan Itong si Tulfo, si Rapi Tulfo, sa tuwing nagtatanong siya, laging bang may pananakot sa mga taong tinatanong niya Sobrang ipapakulong, sobrang arroganting magtanong. Ano sa palagay niyo po mga karabin natin? Very unprofessional Gusto niya siya lagi ang tama. Correct. Pareho silang puro sigaw. Oo nga gagawin na yatang palengke yung Senado kasi puro sigawan na. Tama naman si Tulfo, pag pulis ang sangkot, ang bagal ng hustisya. Never to Tulfo look, si Erwin nga. Ewan na ano niyang nangyari. Nako. Pang Rapi Tulfo in action lang talaga to, kaso ambisyoso mag-president, palaging nakasandal kay Attorney Tungol magtanong. Nako, Wala na yung mga karabin natin panoorin po natin ang kabuuan ng video ito, ng balitang ito, para mas lalo po nating maintindihan kung bakit ganito po ang kanilang mga komento, patungkol kay Senator Rapi Tulfo. Eto na po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, Rapi Tulfo, Senator Rapi Tulfo, Senador ng Pilipinas. Nag-walk out po sa hearing ni Senator Bato.
no? Ah, Kaya may naalala lang ako mga karibin natin, may nag-walk out din dati, di ba? Sa hearing. Sa Trillanes po, mahilig din pong mag-walk out eh, di ba? Huwag mong sabihin idol niyo po, Senator Rapi Tulfo, itong si Trillanes. yung tungkol po rito sa mga pulis na di umano ay nagsagawa ng illegal arrest. Kanina po pinanood ko po yung yung hearing po ni ng chairman si Senator Bato. Talagang matagal na po nating hindi napapanood to si Senator Tulfo sa hearing. Parang pinaalala sa atin kung anong uri kung anong uri ito ng senador. Anong nangyari po, ganito po yan, no? Ini-insist po kasi simula pa lang po, hindi pa po, kumbaga hindi pa umiinit, no? Si Tulfo po, si Senator Tulfo, buhat po na nagsimula yung hearing, ini-insist niya. Parang karugtong yan eh. Galit na galit siya kasi, alam niyo naman may mga pauso po si Senator Tulfo eh. May pauso po siya na yung, anong tawag doon, yung lie detector test. Siya po yung nagpauso niyan lie detector test na yan. Na matagal na po ako nakasubaybay sa mga Senate hearing. Wala naman pong naghamon na ng lie detector test. Alam ko po yung lie detector test. Isa pa nga po yung lie detector test mga karibin natin eh. Marami po ang nag-aabang nung hearing sa PCs o kung talaga bang ipapalay detector test itong si Melionary Robles, di ba? Pero wala pong nangyari, ha? Niya ay kuha niya yan o carry over niya yan sa doon sa kanyang programa na Rafi Tulfo in Action. Ito po, tapos naggaganunan, no? Meron po siyang sinasabi na nung gines ko kayo sa Rafi Tulfo in Action. Parang hindi mo alam kung yung Senado ang extension ng Rafi Tulfo in Action o yung Rafi Tulfo in Action ang extension ng Senado, no? Yung kamakailan lang napanood ko diyan eh. Sinasabi niya ron sa may nag-i-issue ng permit sa Chocolate Hills. Ang sinasabi niya ron sa taong nag-i-issue ng permit, magtapat ka kung hindi. Kung magsasabi ka na ng totoo dito, hindi ka na namin ipapatawag. So, ibig sabihin, magtapat na siya sa Rapi Tulfo in Action, papatawag siya sa Senado. Parang may mali dun sa sistemang ganun, no? Na ginagawa niyang extension. Ito, observation ko lang, parang ginagawa niyang extension ng isang trabaho, yung isa pang trabaho. No? Ginagawa. Eto, opinion ko lang to mga karibin natin, ha. Kasi marami pang nanonood doon sa Rapi Tulfo in Action, mga karibin natin. So, pumasok lang sa isip ko na baka ngayon pa lang, di ba? As early as today. Di ba? Sa mga panahong ito. Parang gusto niya nang ipukol, no? Ipasok sa utak ng taong bayan na ako, ganito ako tumutulong, di ba? Tumutulong ako, ganito. O dyan, sa Rapi Tulfo in Action, di ba? Palaban ako, di ba? Pwede na akong maging presidente. Di ba? Parang ganun eh. Senador ako, di ba? Senador ako, na magaling akong senador, at tumutulong ako, pwede na akong maging presidente. Which is, na hindi niya naman sinabi na pwede akong maging presidente, but, yun pang umiikot sa utak ng taong bayan eh, di ba? Kasi, dapat, sa Senado, di ba? Iba naman. Kung dito sa Rapi Tulfo in Action, ganyan po ang inyong culture, wag naman pong yung kultura din dito sa Senado parang doon na rin sa ninyo sa programa. 'Di ba? Maganda sana kung puro 'di ba? Napatunayan may ginawa kayo doon sa PCSO. Kaso wala eh. Nabitin po yung taong bayan doon. Kaya ako personally mga karabin natin inaabangan ko talaga yun kasi minsan tumataya tayo sa luto eh. Diba? Kung talaga bang may mapaparusahan doon pero wala eh. Kung niya extension ng Senado yung Rapi Tulfo, ginagawa niya Rapi Tulfo in Action extension ng Senado. Yung Senado naman extension ng Rapi Tulfo in Action. Kaya magkakaragtong. Dahil nung gines ko kayo, ganun yung mga niya.
yung mga pagtatanong niya. Anyways, napuna ko lang, no? Parang hindi Isa pa yun mga karabin natin na sinabi niya na pag ginest sila doon sa Rapid Tulpo in Action, hindi na sila ipapatawag sa Senado. Ang opinion ko lang, ikaw lang po ba ang senador ng Pilipinas? No? Ikaw lang po ba ang pwedeng magpatawag sa Senado? Marami po kayo ha. Hindi lang po ikaw. 'Di ba? Wag mo namang akuin ang pagiging senado o senador, 'di ba? Kasi marami po kayo. Malay natin yung isa or si Senator Sencha Villar, 'di ba? Patawag din yung mga taong 'yon, 'di ba? Oh. Kaya wag tayong magsalita ng tapos. Baka umasa yung mga tao, 'di ba? Na sige, pupunta na lang kami diyan sa Rapid Tulpo in Action para hindi na kami patawag sa Senado. Oh. Paano kung ipatawag ng ibang senador? Dilagot na. Ngayon lang po ako nakarinig ng ganyang programa na extension ng Senado. No, dapat hindi, dapat nahihiwalay natin. O kasi ako hindi ko po alam kung saan po exempted yung mga senador. Kasi kaming mga pangkaraniwang government employee nung ako po ay hindi pa nagre-resign. Kabilin-bilinan po sa amin na wala pong bawal po yung double compensation, di ba? Na ikaw ay kinakailangan lang na ikaw ay pwede ka lang magtrabaho outside ng ng yung oras. Putya kung i-apply po yan sa anong oras ba natatapos trabaho ng mga senador? Bakit nakakapag-Rapid Tulpo in Action si Senator Rapid Tulpo? Hindi ko po alam yung rules. Kung exempted po ba dun sa rules na yun? Kasi nakikita ko rin si Tito Soto noon eh. Kaya lang hindi naman siya araw-araw sa Itbulaga. Yung nangyari po kanina, yan nga po. No? Si Rapid Tulpo, ini-insist niya na continuation yun nung nangyari nung nakaraan. No? Sinabi kasi raw nitong mga to, nung mga pulis na kanilang bita, magpapa-lie detector test. Tapos yung mga biktima, di umano, ay nagpa-lie detector test. At napatunayan ni Rapid Tulpo na hindi sila nagsisinungaling ayon sa lie detector test. Pero etong mga pulis ayaw mag-lie detector test, di ba? Pumayag pero ayaw. Doon pa lang gusto nang i-contempt ni Rapid Tulpo yung mga pulis. Hinihiling niya na kagad na kasi parang pinapaikot yung Senado, parang binababoy tayo, no? Yun yung pananaw kagad ni Tulpo simula pa lang. Kai-start pa lang nung hearing, gusto niya na kagad ipa-contempt. Tapos tumagal, ganun yung tema niya, no? Halos hindi nakakapagsalita. Yun yung hirap eh. Alam niyo po sa Senado, simple lang po yan eh. Kung gusto ninyo na yung mga naimbitan yung bisita ay yun nga po yung purpose nyo ng hearing. Ang purpose po ng hearing, palalabasin nyo po kung nagsasabi ng totoo o hindi. 'Di ba? Sa pamamagitan ng pagtatanong, hindi po sa pamamagitan ng lie detector test. Ako, noon ko pa naririnig kay Rapid Tulpo yan eh. Nung bagong senador siya, pinauuso niya yan na lahat. Willing ka bang sumalang sa lie detector test? Hindi po ganyan yung gawain ng senador. Nagtatanong po yung mga senador noon. Nung ang Senado ay binubuo pa ng magagaling na senador, matyaga po sila nagtatanong para mapalabas po kung yung testigo o kung yung resource person ay nagsisinungaling o hindi. Hindi niyo po siya shortcutin niya na bahala na yung lie detector test. Ang dami na po natin napanood na pelikula eh. 'Di ba? May mga tao po na nagte-train para Tama. yung lie detector test ay mapeke nila ang resulta. Mukha silang hindi nagsisinungaling. Kahit nagsisinungaling sila. Marami na po nakakagawa niyan. At isa pa, hindi po admissible yan sa korte. Yung laman ng So sa madaling salita, bago mag-walkout si Rapid Tulpo, ito po yung, kasi mahaba. Yung mga karabin natin ito opinion ko lang po ito. Yung lie detector, mga karabin natin, malay ba natin kung, di ba, pwede rin manipulahin yan eh. Kasi, malay natin kung programmable ba yan, di ba? Pwede lang i-program or something na pwedeng palitan nila yung resulta. Di ba? Kung kasabwat din
sasagawa ng lie detector, 'di ba? Parang ano lang 'yan parang loto lang din 'yan 'di ba? Pwedeng manipulahin ang resulta. Kaya nga maraming nanalo sa loto ngayon ha? Senator Rafi Tulfo. Yang lie detector ay hindi po para sa akin parang hindi po yung paniwalaan ng taong bayan ha? Kasi pwedeng baguhin or something na palitan, 'di ba? Na yung resulta. Gaya rin ng loto. Wala na mga karibin natin, lahat naman po tayo may kanya-kanyang opinion at reaksyon. I-comment na lang po sa baba para at alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong nararamdaman patungkol po sa naging balitang ito. Talagang umiinit na po ngayon sa Senado parang itong ngayon, itong gobyerno, itong administrasyon, Kongreso at sa Senado, sa Senado po wala, parang hindi nagkakaisa, yung mga senador natin. Walang pagkakaisa. Paano pa kaya ang taong bayan? Kawawa po ang taong bayan dyan kasi tayo po talaga yung nagsasuffer, di ba? Buti sila doon sa laway lang ang puhunan, di ba? Kahit anong gawin nilang daldal doon, masunod man sila sa hindi, meron po silang sasahurin. Bukod sa sahod ay meron pa pong mga bonus-bonus yan. Parang PhilHealth lang Wala na mga karibin natin. Maraming salamat po.